dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Nako! Di pwede yun. Paano pagka pinasinungalingan kagaya ng ginawa dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Naku, mamaya na ho natin pag-usapan niya ang pagsoplak na yan nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay DOJ Prosecutor General Richard Padulyon. Pinagpipilitan pa rin ho kasi mapahanggang sa ngayong wala na dyan sa DOJ itong si Boy yung mga katagang restitution. Hindi ka makakaporma dyan kay Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino, sumagot na ho ang Malacanang doon sa mga isiniwalat netong si dating appropriation chairperson. Dapat talaga ganun. Pagka binabanggit nyo ang pangalan nitong si Zaldico, dapat lagi hong kaakibat yung dating appropriation chairperson para matauhan nitong si Calvo na yung nagsalita, hindi ho basta-bastang congressman lang. Hindi ho ika nga kung sino-sino lang. At hindi ho ilinabas sa kung saang Facebook page yung pagsasalita ni Zaldico. Sa kanya hong verified, official Facebook page. Kaya para doon sa mga nagsasabing AI yan, nako. Yan nga ba sinasabi natin. Wala na ho silang madahilan. Pero bago ulat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bilisan lang ho natin to mga kababayan. Galing hong Balita PH ha. Hindi ho magkanda ho gaga ang administrasyon ni Marcos Jr. para talagang si Zaldico naman ang madigdig ngayon. Ito ang sabi ho ng DOJ. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Pinapa-Interpol na ho itong si Zaldico. Ito, DOJ spokes. Government coordinates with Interpol to locate Zaldico. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang kayo kung hindi pa siya nagsalita ng ganun, hindi pa kayo makikipag-ugnayan sa Interpol? Anak ng totoo, dati crowdsourcing lang kami. O napicturan dito si Zaldi. O nasa airport siya ngayon. O nasa Spain siya ngayon. Dati crowdsourcing lang kami. Anak ng Petrang Garapata. Ngayon, Interpol kayo kagad, DOJ. Nakakagigil talaga kayo dyan sa DOJ. Ito, just in Department of Justice, DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez reveals that the Justice Department will authenticate the circulating video of resigned Congressman Zaldico implicating President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And former House Speaker Martin Romualdez on the anomalies in flood control project and questionable budget insertion. Nako, matindi yan. Zaldico ha? Zaldico, next time, yung ilabas mo na yung part 2. Actually, di na kailangan yung part 2, pero ilabas mo pa rin yung part 2. Doon pa lang sa part 1, busog na kami. Pero yung kung doon sa part 2, yung paghahatid ng pera ni Master Sergeant Orly Gutesa, yung mga natatanggap yung pera, hinahatid dito sa ganito, dito sa ganyan. Yun ang inaabangan namin ngayon. Para ika nga, yung shipping Lacson Boytago, masupalpal ho siya, ika nga magkukuroborate. Mantakin nyo, yung naghatid at tumanggap, a-admit niya, hindi ho sila nag-uusap ni Gutesa, hindi ho sila nag-uusap. Mantakin nyo ho ito mga kababayan, isipin nyo ho itong senaryo na to. Sasabihin ni Gutesa sasabihin nitong si Zaldico na, oo, totoo. Itong si Mark Texay at itong si Paul Estrada, talagang bata ko yan. Tumanggap ako ng pera. Heto yung mga larawan. Abangan nyo lang ho mga kababayan. Yang mga banat dito ni Calvo, nako, panigurado, paplakda ho lahat ng kanilang argumento. Pakinggan na ho natin ang mga punto de vista galing Malacanang. Game! Yes. These wild accusations are completely without basis in fact. Nako. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself. Teka lang, hindi hearsay yun. Brad, hindi hearsay yun. Siya ang appropriation chairperson. Siya ang tinawagan. Hindi hearsay yun. First-hand information yun. Siya ang trumabaho sa budget. Hoy, Calvo, halika dito, pakinangin ko bumbunan mo. Walang niya ka. Pati ba naman salitang hearsay, akala nyo hindi namin naiintindihan ibig sabihin yan? Hindi kinuwento kay Zaldico. Si Zaldico ang inutusan. Ano kami, mga tanga? Ano ba sa tingin mo mga nakikinig dyan sa press con nyo na yan? Mga sintusin to, mga talyanista at ensaymada. Siguro yung mga bayrat ng Malacanang maniniwala dyan. Ano to ba? Hearsay. Halimbawa ako si Zaldico. Sinabihan ko tong si Pedro. Oy, alam mo ba Pedro? Inutusan ako niyan eh. Inutusan ako niyan.
na mag-insert ako ng 10 billion. Yon, hearsay pagka nagkwento si Pedro. Pero kung si mismo si Zaldico nagsasabi, hindi ho hearsay yun. Standing information yun. Siya hong nakasaksi. Siya ang patutuong buhay na napakalaki ng problema ng amo mo ngayong mga panahon na to, Kalbo. Exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial. Ano ang daro? Pauwi nyo dito, pipit-pitin nyo daliri niya para i-recant lahat ng sinabi niya? Kanino isisisi ang tanong kasi? Ang problema kasi dito, ang gusto nyo isisi lahat kay Zaldico. Etong si Zaldico, alam naman natin hindi niya magagawa na siyang mag-isa yun. Ako na ho nagsasabi sa inyo, matagal na ho natin sinasabi to. Hindi sa dinidepensahan natin si Zaldico. Hindi niya ho kayang mag-isa lahat ng kabalbalan na nangyari dyan sa 23, 24, 25 budget. Huwag ho nating kalimutan yung 23, 24 budget. Diyan ho nila pinagatas yung akap. Ha? Judicial authorities. Thank you. Secretary, kakaumpisa pa lang ng salita mo, nakaka 6 minutes na ako dito. Langya ka, ha? Ayusin mo. Medyo nanggigigil ako ng konti ngayon. O si Mina. Pina Pangandaman of yan, DBM. si Pina Pangandaman. Yan yung binitbit ni BP Sara. O gusto mong tumabi kay Marcos Jr. O dito ka kay Marcos Jr. Napanood nyo na ho ba yung video natin na yun? O hindi nyo pa napanood. Hindi ko na hola kung saan ko pa mag... Ito kasi bida-bida tong si Pangandaman nun eh. Gusto niya katabi niya si Bangage. Hindi naman siya yung Vice President. Si Mina. Magandang hapon po. Hello, Ma'am Mina. How are you doing? Ako, yari ka dyan, madam. Tinawagan mo daw si Zaldico. Nagpa-insert ka daw ng 10 billion, utos ni boss. Po, sa ating lahat, all appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. So, ibig sabihin, lahat ng unprogram appropriation, si Zaldico lang nakaisip nun? Siya lang talaga? Siya lang? Ibig sabihin, yung pambabraso sa BICAM, pauuhin, papirmahin ang Senado doon sa budget na yon, ganun na lamang ang takot nila kay Zaldico? Ganun? Eh di wow! Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Anina Pangandaman. Walang tanong ang portion, ganun-ganun lang yun. Check me na, walang tanongan. Tatanong ko, anong oras mo tinawagan si Zaldico? We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Anti-Claire. Ang lilim ng mga nila, excuse nila no? Pawang kasinungalingan, walang kinalaman ng executive. Anong walang kinalaman? Mag-uusap-usap tayo sa November 16, okay? 17, 16. Ano ba tayo ngayon? 15 pa lang. Naku, meron pa kayong isang araw. Enjoy nyo lang yan, ha? Enjoy nyo lang yan. Ha? Enjoy lang, ha? Oh, yung para sa mga yung mga Italianista at sa Imada Vlogger, ha? Good luck, ha?
Magandang araw, Malacanang Press Corps. Hoy, by the way, meron akong ano sa inyo mga kababayan. Meron akong ipapakiusap. Ito, malupit itong vlogger na to eh. Pakiusap ko lang ho ito sa inyo mga kababayan ha. Teka lang. Meron ho akong ipipin dyan sa comment section. Isa ho sa mga sinusubaybayan ho nating vlogger ngayon, yang nasa comment section na yan. Paabutin ho natin ng 1,000 subscriber ang channel na yan. Ipipin ko ho sa comment section. Pagkatapos na lang ho ng video na to, okay? Pagkatapos ho ng video na to, magpunta ho kayo dyan sa link na nasa ating comment section. Sobrang malupit kong gumawa ng mga reaction video yan. Saludo ho dyan sa idolo natin na yan, ha? Tuloy natin. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Yan. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Yan. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Yan. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Hindi laway yung Brad. Matagal na yan. Matagal na namin sinasabi na mayroong problema ang presidente mong bangag. Maraming nangyayaring anomalya. Anak ng toka, ito nga ang tanong dito. Ipagpalagay na natin. Ipagpalagay na natin na totoo ang sinasabi nyo pero asigurado ako dito. Hindi magagawa ni Zaldico yan. Ipagpalagay na ho natin. Okay? Benefit of the doubt dito kay Auntie Claire. Mga kababayan, mag-i-insert ka ng sandamukal na program appropriation. Tapos babawasan mo ang budget ng education. Hindi ka maglalagay ng pondo dyan sa PhilHealth. Kaya ho bang lahat gawin ni Zaldico yan? Nang walang paspas ng Malacanang? Jesus, Ginoo. Diba, kaya mo bang gawin nyo? Hindi ba kukwestiyonin ng Malacanang bakit hindi mo linagyan ng pondo ang health? Ba't di mo linagyan ng pondo ang PhilHealth? Ba't binawasan mo ang Department of Education? Ba't ang daming ang program appropriation? Ano ang napitran na rabata? Zaldico lang ang katapat, lahat ng nasa Baykam, pipirma? Senado, Speaker, pipirma? Si Zaldico lang talaga? Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ako na nagsasabi sa'yo, Zaldico, huwag kang umuwi. Pakiusap, huwag kang uuwi. Kakatayin ka ng mga yan. Mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Walang problema doon. Alam namin na marami ding ninakaw si Zaldico. Walang problema doon. Pananagutin namin siya. Pero yung amo niya, uunahin muna namin, okay? Pupunta tayo kay Grace po, pupunta tayo sa Diskaya, pupunta tayo dyan sa mga nabanggit na yan, yung mga malilit na, yung mga sila Jude Asidre, yan sila. Yan Jude Asidre, dyan kena ano pangalan ito? Gutierrez, kena Ortega, pupunta tayo dyan, okay? Kalmahan mo lang. Puputulin muna namin yung ulo ng ahas. Ahas. PH, sa paghahalata ka. Paghahalata ka, PH. Aas ka ng aas. Ahas. Okay? Pagkatapos namin pinutol yung ulo ng ahas, susunod naman namin yung katawan hanggang buntot, pati yung mga nagpapala ng simento, babaratan. May ganun silang ginawang korupsyon. Siyempre, di ba? Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan, imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico. Abang ka lang sa parto, madam, ha? Yung mga mali-malitang pera,
Ikukwento na ni Zaldico kung sino nagbibigay, naghahatid, kanino binibigay. Naku, sa tingin ko, meron na nagpapanik sa Malacanang. Ko ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Oh. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa, okay, na sinungaling yung statement na yan. Okay? Alam nyo na ho paliwanag, since 23, 24, 2025, first quarter 2025, sinasabi na natin may problema sa mga flood control project. Hindi si Marcos Jr. ang nagbulgar niyan. Hindi ho na natin uulitin, hindi na ho natin pagkakatagalin, patatapusin ho natin kaagad itong si Auntie Claire dahil marami pang tanungan. malalimang pag-iimbestiga, mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimulan Hindi na nga pwedeng iwasan, madam. Hindi na pwedeng iwasan. Sa ayaw at sa gusto niya, malaki ang problema sa mga infrastructure project. Di niya na pwedeng banggitin yung na-overwhelm lang dahil sa climate. Hindi na pwedeng sabihin yung mga katagana yun. Okay, lulubog. Pero kung gumagana yung mga pumping station, gumagana yung mga flood control, 2 to 3 hours, wala yan. Pero hindi ho yun ang sumay. Wala pang ulan, bahana. ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit. Hindi, ito sabihin ko na. TDS si Zaldico. Meron akong nabasa, sabi daw, si Zaldico nagpunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung excuse nila. Pwedeng gamitin yung excuse nila. Unahan ko na. Tapos, binayaran ni Kong Pulong Duterte para ilaglag si Marcos Jr. DDS yang si Zaldico. Oh. Totoo talaga Duterte supporter siya. Anak ng Pedro Granada, di ba? O yung isa pa dahilan nila dito, AI yan. AI generated yan. Anak ng toko, AI generated. Ilalabas mo dun sa official Facebook page. Tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. Game. Maricel Lili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At Naku, bibilisan na ho nila. Kakahaba-haba ng prosesyon sa Interpol din ang tuloy. sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang
kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos? Siyempre, kailangan sa insertion, hindi sa NEP. Ano naman to, di wala silang lusot na kagaya ng maniobrang ginagawa nila ngayon. Diba? Kung kaya ilagay sa program appropriation, o baka lumilipad lang siya noong mga oras na yun. Nagmi-meeting sila. Sa tingin ko, kailangan ko ng 100 billion insertion. Midterm election, baka walang manalo sa mga kandidato ko. Ang baba ng popularidad ko eh. Idadaan ko yan sa pera. Ayun, ang program appropriation. Kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP. So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Yeah. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para Wala kaming pakialam sa mga detalye mo, madam. Hindi naman ikaw ang appropriation chairperson eh. Hindi naman ikaw yung siga-sigaan nung ginagawa ang pagka binabalangkas ang budget dyan sa House of Representatives. Hindi, kung meron man akong paniniwalaan ngayong mga oras na to, kung ano man ang sasabihin ni Zaldico, yun ang paniniwalaan ko. Bakit? Kasi yun doon talaga tayo dinadala ng ebidensya. Doon papunta ebidensya, hindi kung saan-saan. Kagaya ng gustong mangyari nitong si Marcos Jr. dahil dalhin sa mga senador. Ano nangyari kay Jingoy Estrada? Kay Nancy Binay? Natambunan? Ganon? Hindi. Hindi pa tayo tapos doon. Kung may kasalanan sila, kung talagang may hinatid na pera, may kalalagyan din kayo sa sambayan ng Pilipino. Wala tayong sisinuhin dito. Kasi kung gusto natin gumanda ang Pilipinas, dapat ikulong lahat ng mandarambong. Ganon lang ho kasimple yun. Wala tayong sisinuhin. Jingoy, may talagang hinatiran, napatunayan, may mabibigat na ebidensya. Ayoko yung kay Bernardo ha. Kay Bernardo, hawak sa liig ni Ping Lacson yun. Kung ano gusto sabihin ng mga amo nung mama nun, sasabihin niya. Nakita niyo ho yung video niya, hindi siya magkaundaw-gaga sa pagsusori sa staff ni Senator Jingoy Estrada. Nakita niyo? Oh. malaman po ninyo, ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo. Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. At kakatayin natin siya. Ganon. Pag ganon.
Zaldico, wag kang umuwi dito. Pagka nailabas mo na lahat ng dapat na pwedeng ilabas, saka ka umuwi sa Pilipinas. Labas mo muna lahat ng pwede mong ilabas. Kasi siguro ngayong mga panahon na to, pwedeng sabihin nitong sila anti-Claire na okay lang yan. Di naman nila ano yun eh. Kaya namin manobrahin yan eh. Pero pagdating ng eleksyon, hindi nyo mamamaniobra yan. At saka nga pala, akala nyo nakalimutan ko. Ito mga dilawan at mga pinklawan kayo, mga walang ya kayo ha. Ba't natanahimik kayo dito sa isa na to? Kala ko bang for good governance kayo? Kala ko bang para kayo sa malinis na pamahalaan? Kala ko bang gusto yung umunlad tong bansa na to? Bakit tahimik kayo dito kay Zaldico? Natatakot kayo kay Martin Romualdez? Mga walang nga talaga itong mga pinklawan at dilawan na tumayaan naman kayo. Mga mukhang pera. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Nako! Di pwede yon. Paano pagka pinasinungalingan kagaya ng ginawa dito kay Master Sergeant Orly Gutesa? Anong notaryo publiko? Ano? Gagawin niyo ulit yung ginawa niyo kay Master Sergeant Orly Gutesa? Kapal ng mukha mo ha? Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Okay. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Zaldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. No. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Yan. Kayo po ang magtanong sa kanya. Kayo po ang magtanong sa kanya. Kayo po. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihing wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic. Ang hirap, no, Auntie Glenn? Hindi na to hindi ho inaakusahan dito. Secretary, undersecretary. Diba? Hindi inaakusahan yung kamag-anak. Kagaya kay Senator Bongo, yung kamag-anak daw niya, contractor. Ito hindi. Mismong presidente, nagpa-insert ng 100 billion sa budget. Kaya pala ang daming program appropriation. Yung mga program appropriation, yun yung mga pondo na wala pang nakalaan na proyekto. Pagka sinabi nitong si Marcos Jr., itong pondo na to, ilalagay ko dito. Yung pondo na to, ilalagay ko dito. Wala ako kayong magagawa. Hindi nyo na malalaman. Hindi kagaya ng mga iganga. Itong 100 pisong ito, para ito sa school building. Para itong 100 pisong ito, para dito sa mga libro, sa mga... Ganun ho. Pero yung unprogram appropriation, pagka sinabi ni Marcos Jr., dadaling ko to dito, tapos na usapan. Wala nang maraming cheche, bureche. Anong hearing dyan sa appropriation committee? Wala. Pagka sinabi niya, emergency, kailangan ko ng pondo. Kuha kang pondo doon. Ganun ho katindihan. Di ba? Yung mga proyekto, pinagtatalunan pa yan sa committee level. Hindi. Pag ang program appropriation yan, pagka napraning si Bangag, gusto kong lagay dito to, doon na ho niya ilalagay. Reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya.
Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Hindi, magagalit ang tao kay Marcos Jr. kasi nagpapanggap siyang malinis gayong administrasyon niya ang pinanggalingan ng sandamukal na kakurakutan dito sa bansa na to. Si Saldico, isa lang siyang kawawang pobreng utusan dito sa lahat ng kaganapan na to. Auntie Claire, huwag tayong maglokohan. Kahit kayo, kung wala ka sa gobyerno, tanongin kita. Kaso nasa gobyerno ka eh. Yung mga ganong klaseng tanong, hindi dapat ibinabato dito kay Ante. Oh. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit Hindi talaga nga ang tao dahil marami Hindi nga kasi pwedeng isama sa NEP. 'Di ba? Hindi nga pwede kasing isama sa NEP. Oh. Malamang meron nang naisama sa NEP dahil nga mag-i-election sa 2025, kailangan pa mag-insert ng another 100 billion. Kaya hindi na naisama sa NEP. Merong mga kadahilanan kung bakit hindi isinama sa NEP, malamang sa malamang, para nga kung sakaling umabot tayo dito sa punto na to, pwedeng ibuntun lahat ng sisi kay appropriation chairperson sa House of Representatives. Gayong alam naman ho natin na meron silang sabuatan dyan sa budget na yan. Di ba nga yung budget ni VP Sara pinagtulungan? Ang bihira. nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yosores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang... Alam mo to, talagang mag-i-spark yan ng public outrage. Hindi na kailangan itanong yan kay Auntie Claire. Mantakin nyo ho mga kababayan, hindi ka panipaniwala ha. Sobrang napakatindi ho. 6 na oras na pinost yung video nitong si Saldico. 6 na oras ho pa lang. Nasa 6 na milyon na. Mas na mahigit, nasa 6 na milyong views na ho yun. Mga kababayan, isipin nyo na lang, nag-views yung video ni Saldico na 1 milyon kada oras. Iba pa ho yung sa ibang platform. Sa FB pa lang ho yun. Facebook pa lang yun. Ganyan. At ako sino po nagsabi niyan? Muli. Patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros eh. Hindi po ba? At meron doong event. So wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So Mr. Saldico, mas maganda po umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung mga, ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last 2 questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Kinakabahan ka na dyan. Teka lang para sigurado lang. Grabe ho kasi, ito kung ano lang para lang ho sigurado tayo kung gaano na karaming views. Di ko kasi makita sa teka lang nasa ano na base sa ating huling pag-check, nasa 5 million. 5 million 6 hours. Kulang-kulang 1 milyon kada isang oras ang nanonood ng video ni Saldico. Pagka hindi mo pa naman ipinatawag ang iyong security cluster, kaya sa dami ng nanood na yan, anak ng tokwa, ewan na lang ho natin. Panic mode sila ngayong mga panahon na to. Parang part 1 pa lang to. So malamang, gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might
spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. Yan. So alam po nila kung sino na Game guilt trip natin sila. Yung tipong pakita natin sa kanila, matalino kayo, di ba? Huwag kayo maniwala doon. Hindi. Matalino kami, kaya maniniwala kami doon. nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Ginagamit naman niya. Pati nga itong si pati nga itong si Ping Lacson Boytago tsaka itong si Tuta Soto, nakita natin ginamit niya yung isa sa mga air asset nitong si Zaldico Mga walang utang na loob. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Tell-a-lie. Nay, kumanda na ho kayo dyan sa Malacanang. Hindi nyo ba ho ba iaalay ang yung konting sakripisyo para sa bayan? Tell-a-lie. Naiisip ba ako? Mahirap magsalita. Pero minsan kayo mismo mag-iisip. Duterte yan! Zaldico, DDS. Zaldico, Sara Duterte supporter. Yan ang gagamitin nilang excuse. Sino kaya ang nasa likod nito? Yan. Yung mga obstructionists? Destabilizers? Yan. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Yeah. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Walang gustong magpabagsak sa gobyerno. Galit lang sila kay Marcos Jr. Ang gobyerno, nandyan ang gobyerno. Walang problema dyan. Ang kinagagalitan ng tao, yung nakaupo sa gobyerno. Pero itong gobyerno natin, ba't natin pababagsakin? Di ba? Wala namang problema. Pagka nag-resign siya, di-install natin si VP Sara. Ganun lang naman. Pero ang gobyerno ba si Marcos Jr.? Naninilbihan lang siya sa gobyerno. Pinaghahalo-halo nyo kasi yung mga salita. Kaya pagka dumating doon sa mga ordinaryong Pilipino, akala mo talaga ang gagaling, tataba ng utak. Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa... Again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Yan. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Yan. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Yan. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At yung mga kalat daw nung nakaraan, anak ng tokwa, ang linis ng inyong dinatnan, wala kayong ginawa kung hindi kinalatan. Pambira, oo. Ang ganda ng estado natin, ang ganda ng ekonomiya natin. Bago kayo pumasok, ginulo nyo usapan. Ano lininis? Ginulo nyo usapan. Kasi bakit? Walang nangyari sa administrasyon ng amo mo kung hindi puro nakawan. malamang,
isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Yusek Claire. Yan. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Yan. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Malacanang Press. Okay ka na, Auntie Claire. Oh. Malakpakan natin si Auntie Claire sa kanyang successful performance sa pagsagot dito kay ano pangalan to? Dito kay Zaldico, no? Hindi na natin na siguro sa susunod na video. Abangan nyo na lang itong pag-soplak nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa aso nitong si Boying Remulla dyan sa nangyaring hearing sa Senado. Auntie Claire, abangan namin yung part 2. Actually, hindi na kailangan pero aabangan pa rin namin dahil kitang-kita namin na talagang sobrang mga kabado 20 kayo dito sa isa. Okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Ayos lang yan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Solid talaga tong si Ante. Oo.